Dito muna tayo sa loob ng Alliance Leader Pavilion kung saan ang usapan tungkol sa mga escort agency ay nagdudulot ng dambuhalang tensyon. Ang mga escort agency ay mga organisasyon na nagpoprotekta sa mga tao o mahahalagang kagamitan patungo sa kanilang destinasyon kapalit ng bayad. Ngunit ang Sojong Escort Agency, na itinatag ng isang outer sect member ng Mount Hua sect, ay gumawa ng isang hakbang na yayanig sa lahat. Pumirma sila ng kontrata sa Jongnan sect, ang karibal na sekta mula sa parehong rehiyon. Bumanat si Dan Sehong ng may napakakalmadong tono habang iniiwasan ang gulo. Wika ni Dan Sehong, masyado na akong abala sa pagpapatakbo ng Righteous Heavenly Alliance. Wala na akong oras para pagtuunan ng pansin ang mga trivial na bagay na katulad nito. Hindi na nakapagpigil si Hong Sanja at sumagot ng may halong pambubuyo. Sigaw niya, pagpapatakbo ng Righteous Heavenly Alliance. Kung ganoon, hindi ba dapat ay mas maayos ang pagpapatakbo mo sa mga bagay-bagay kaysa sa ginagawa mo ngayon? Dahan-daang nagbuhos ng tsaa si Dan Sehong habang nananatiling matatag ang kanyang presensya. Wika niya, alam ko na ang mga disipulo ng Nine Sect ay nagpapatakbo ng mga escort agency at merchant unions habang ibinabalik ang bahagi ng kanilang kita sa Nine Sects. Napakasakit na reaksyon mula kay Hong Sanja habang sapo ang kanyang nasaktang kamay. Wika ni Hong Sanja, kaya pala alam mo na, pero. Ngunit may karagdagang impormasyon ng Alliance Leader na lalong nagpainit sa ulo ng kausap. Dagdag ni Dan Sehong, pero sinabi sa akin ng escort agency master na paunti na ng paunti ang kanilang mga customer nitong mga nakaraang araw. Ano? Gulat na sigaw ni Hong Sanja habang literal na ibinalandra ang kanyang kamao sa mesa. Wika ni Hong Sanja, lahat ng iyan ay dahil nagtayo ang Jongnan sect ng Bishan Escort Agency. Malamig na nagtanong si Dan Sehong, hindi ba pinahihintulutan ang Jongnan sect na magtayo ng mga escort agency? Hindi yon ang punto. Nanggigigil na sagot ni Hong Sanja habang binalot siya ng dambuhalang inis. Napakabangis. Mukhang ang politika sa loob ng Orthodox Alliance ay kasalukuyan ng nag-aapoy sa tindi ng mga pansariling interes. Hinarap niya si Hong Sanja ng may napakakalmadong tono at binitawan ng isang matinding pagsusuri. Wika ni Dan Sehong, sinabi mo na ang Sojong Escort Agency ay sa Mount Hua. Sa kasong yun, hindi ba dapat ay naging mas flexible ka sa kung magkano ang fees na kinuha nyo sa kanila depende sa kanilang sitwasyong pinansyal? Bumaba ang kanilang mga kita, pero sa lahat ng perang kinakamkam nyo mula sa kanila, naiintindihan ko kung bakit umakto ng ganoon ang Sojong Escort Agency. Literal na napatigil si Hong Sanja sa tindi ng akusasyon. Bumanat ang pinuno ng Mount Hua ng may halong inis, sana ay sinabi mo sa akin ng maaga kung yun ang problema. Sinabi ba sa iyo ng escort agency master na papanig siya sa Jongnan sect? Ngunit nanatiling matigas ang alliance leader habang marahang humihigop ng kanyang tsaa. Wika ni Dan Sehong, well, para maging tumpak, sinabi niya na nais niyang tapusin ang kontrata sa Mount Hua. Dahan-dahan niyang ininom ang kanyang tsaa at muling nag-refill habang binalot sila ng dambuhalang katahimikan. Napaka-solid na realisasyon. Dagdag pa ni Dan Sehong, ang katotohanan na mayroong kontrata sa inyong dalawa ay nagpapahiwatig na ang relasyon ay purong negosyo lamang. Ang Sojong Escort Agency ay hindi branch ng Mount Hua. Sila ay sarili nilang independiyenteng organisasyon. Ang Mount Hua sect ang humiling ng nakakalulang fees mula sa kanila. Yanig ang buong pagkatao ni Hong Sanja. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao habang nanginginig sa tindi ng galit. Binitawan ni Dan Sehong ang huling saksak sa dangal ng kausap, kung gusto mong mapanatili ang isang mabuting relasyon, dapat mo silang nirespeto. Anong dakilang layunin ang mayroon sa paghingi ng ganoong kataas na fees nang walang kahit katiting na respeto? Dito na sumabog ang galit ni Hong Sanja. Sigaw niya ng may dambuhalang garbo, pero ang tratuhin kami, ang isang tanyag na sekta ng ganito? Hinahamak mo ba kami ngayon? Napakabangis na tugon. Marahang uminom muli ng tsaa ang alliance leader at binitawan ang linyang yayanig sa buong Murem, oo. Hinahamak ko kayo. Literal na nanlaki ang mga mata ni Hong Sanja habang nilalamon ng nag-aapoy na galit. Mukhang ang tapatang ito ay patungo na sa isang madugong resulta na hindi malilimutan ng buong Orthodox Alliance. Literal na nanlaki ang mga mata ni Hong Sanja sa tindi ng gulat. Ano? Ang tanging naisambit niya bago magpakawala ng kanyang chi ng may dambuhalang puot.
Ang lakas ng loob mo. Sigaw niya habang yanig ang buong silid. Ang mesa ay dahan-daang nag-crack mula sa tindi ng pressure, at ang bitak ay mabilis na umabot hanggang sa kinaroroonan ng Alliance leader. Ngunit hindi nagpatalo si Dan sa Hong at nagpakawala rin ng kanyang dambuhalang chi. Napakalupit na kapangyarihan. Ang tasa ng tsaa ni Dan sa Hong ay literal na naging particles at tuluyang nag-evaporate sa hangin. Hinarap niya ang sect leader ng may napakakalmadong tono pero bakas ang dambuhalang presensya. Wika ni Dan sa Hong, ang lakas ng loob ko. Paano ang isang taong padalos-dalos na katulad mo ay nauwi sa isang leadership position? Sobrang dismayado ako sa dating Mount Hua sect leader. Sect leader, gusto mo bang ibigay ko ang iyong role sa ibang tao? 3 taon ka pa lang sa upuang yan. Dito na sumabog ang pinakamalupit na eksena. Biglang bumagsak ang katawan ni Hong Sanja at literal na napadapa sa mesa na tila naging dambuhala at mabigat ang gravity sa kanyang paligid. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan sa tindi ng pressure. Coke, Alliance leader. Ano ang ginagawa mo? Daing ni Hong Sanja habang pilit na kumakawala. Bumanat muli si Dan sa Hong ng may seryosong mukha. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung malaman ng ibang maliliit na sekta at angkan ang mga bagay na ginagawa mo sa kanila sa lahat ng pagkakataong ito? Iyan ay, nauutal na sagot ni Hong Sanja. Dito na ibinagsak ng Alliance leader ang kanyang dambuhalang ultimatum. Wika ni Dan sa Hong, bibigyan kita ng 2 opsyon. Alinman sa ideklara mo ang lahat ng fees at profits na nakuha mo mula sa Sojong Escort Agency pati na ang mga detalye ng kontrata sa buong Jianghu, o itatapon kita sa kulungan dahil sa korupsyon ngayon din. Iyan ay, nanginginig na sambit ni Hong Sanja. Ngumisi si Dan sa Hong nang may dambuhalang kumpiyansa at winika, kulungan ba? O kahihiyan? Samantala, sa isang kagubatan, naglalakad at nag-uusap ang 6th Young Lord na si Jong Ryong at ang ating bida na si Sorayang. Hinarap ng ating bida ang kanyang kasama nang may pagtataka. Wika ni Sorayang, Jong Ryong, anong nagdala sa iyo rito para makita ako ng ganito kalalim na gabi? Napaka-solid na pagbati. Sumagot si Jong Ryong nang may matikas na paninindigan, congratulations sa pagiging young leader. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa mga bagong alyansa at tapatan na yayanig sa buong kasaysayan ng kulto. Nagtatakang napatingin ang ating bida sa 6th Young Lord matapos itong bumati. Wika ni Sorayang, ha? Salamat. Seryoso ka, di ba? Napaka-solid na katapatan mula kay Jong Ryong. Sumagot siya ng may napakakalmadong tono pero bakas ang dambuhalang disappointment sa kanyang boses. Wika ni Jong Ryong, medyo. Mababati kita, pero hindi ko maiwasang madismaya. Isa rin naman akong kandidato pagkatapos ng lahat. Napatigil ang ating bida sa narinig at napaisip ng malalim. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata, hindi ba niya nakuha na nagbibiro lang ako? 6th Young Lord, Jong Ryong. Hindi siya marunong magsinungaling. Hinarap muli ni Sorayang ang kanyang kasama ng may matikas na paninindigan. Wika ni Sorayang, nadidismaya ka, pero binabati mo ako. Gusto ko ang iyong pagkalalaki. Gayunpaman, hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang dahilan kung bakit mo gustong makipagkita sa akin ng pribado. Ano ang gusto mong pag-usapan? Dito na sumabog ang isang nakakangilabot na katanungan na yayanig sa kanilang ugnayan. Wika ni Jong Ryong, kung isa itong napakalaking pero kung ang pamilya ko ay makagawa ng isang malalang kasalanan laban sa divine cult, mapapatawad mo ba sila kahit minsan lang? Literal na binalot ng dambuhalang shock ang ating bida sa narinig. Agad namang nagpaliwanag si Jong Ryong para linawin ang kanyang pakay. Wika niya, hindi naman ako humihingi ng kapatawaran. Ang tindi ng parusa ay nagbabago depende sa bigat ng krimen, kaya ang gusto kong sabihin ay, isinusumpa ko ang aking katapatan sa divine cult. Ano ang pinagsasabi mo? Gulat na tanong ng ating bida. Binitawan ni Jong Ryong ang kanyang pinakamabigat na sakripisyo para sa kanyang pamilya. Wika ni Jong Ryong, kung ang pamilya ko ay may magawang mali, kung ganoon ay pakiusap, ako na lang ang parusahan mo. Gagawin ko ang kahit anong gusto o kailangan mo. Siyempre, kung sasabihin mo na inaasahan na yun sa akin bilang miyembro ng divine cult, wala akong maisasagot, pero yanig ang buong pagkatao ni Sorayang sa tindi ng realisasyong bumungad sa kanya. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang binalot ng matinding tensyon,
Siguradong alam niya na ang Jiagyeyong family patriarch ay sinusubukang humiwalay sa heavenly demon divine cult. Bilang huling hirit, yumukod si Jong Ryong nang may pait sa kanyang boses. Wika ni Jong Ryong, humihingi ako ng paumanhin. Ako mismo ay hindi ko talaga alam kung ano ang dapat kong sabihin. Napakabangis. Sabi ng ating bida sa kanyang isip, siguradong mahirap ang makaramdam ng ganitong responsibilidad sa murang edad. Kung ano ang puno, siya ring bunga. Ngumiti si Sorayang nang may dambuhalang pagkilala at nagpatuloy sa kanyang isipan, gayunpaman, bata pa siya. Ang taong dapat managot sa mga pagkakamali ng pamilya ay ang pinuno ng tahanan, hindi ang isang miyembro lang ng bloodline. Sabi ko nga, proud ako sa kanya. Sigurado akong kailangan ng matinding lakas ng loob para sabihin ito sa akin. Dahil nakikita kong determinado talaga siya, sa tingin ko ay hindi niya pagsisisihan ang pagtatanong nito sa akin kahit may mangyari pa. Gusto ko siya. Hinarap ng ating bida si Jong Ryong nang may napakakalmadong tono at nag-aya. Wika ni Sorayang, hindi ka ba nagugutom? Ako, oo, wala pa akong kinakain simula pa kahapon. Sabay na tayong kumain. Hindi naman ako ganoon kasamang magluto. Literal na napatigil si Jong Ryong sa tindi ng gulat at pag-aalinlangan. Wika niya, young leader, paano ko naman magagawang? Agad itong pinutol ni Sorayang nang may matikas na paninindigan, maaari mo na lang akong tawagin sa pangalan ko kapag tayo lang. Yanig ang buong quarter ng ating bida dahil sa nagaganap na dambuhalang piging. Cheers! Sigaw ng lahat habang umaalingaw ang katuwaan. Inihain ni Sorayang ang kanyang sariling luto at winika, treat ko ito ngayon. Maghahanda ako ng mga pagkaing babagay sa Six Heavenly Spirit Brew. Napakalupit na eksena dahil literal na nagpanik ang tapat na si Angwa. Sigaw niya, young leader. Ako na po ang magluluto, kaya, makalipas ang ilang sandali. Nagsimula na silang mag-inuman, ngunit hindi na nagpaawat ang ating bida at inabutan ng 2 bote ng alak si Jong Ryong. Wika ni Sorayang nang may dambuhalang kumpiyansa, hindi mo pa ito nasusubukan, di ba? Ang Demon Lord mismo ang gumawa nito. Tinatawag itong Six Heavenly Spirit Brew. Habang masayang nag-iinuman, ang Golden Fox ay busy sa pagkain ng kanyang meal habang ang White Tiger ay nanunood lang at literal na naglalaway sa tindi ng pagkatakam. At bilang huling hirit, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, lumabas ang ating bida para damhin ang katahimikan ng gabi. Napakabangis. Mukhang ang samahan ng 2 young lord ay lalo pang tumitibay sa gitna ng masarap na salo-salo. Inunat niya ang kanyang katawan nang may napakakalmadong tono at winika, grabe, matagal-tagal na rin nung huli akong nolicing ng ganito. Napaka-solid na eksena, dahan-daang lumapit ang Golden Fox sa ating bida at malambing na yumakap sa kanyang likuran. Napatingin si Sorayang at winika, ha? Ikaw pala yan, Goldie. Hinaplos niya ang ulo ng fox nang may matinding pagkilala at idinagdag, matagal na rin nung huli kang nakasalo sa piging na ganito kasama namin, di ba? Nakita ko na nakipaghati ka ng pantay kay Tiger King kanina. Yanig ang buong paligid sa presensya ng mga dambuhalang hayop. Tumitig lang ang White Tiger sa malayo habang ang ating bida ay tumatawa ng bahagya. Wika ni Sorayang, haha, ikaw, marunong ka palang mag-alaga sa iyong mga tauhan, no? Pero, tinakat mo si Anghua. Literal na naiiyak sa takot ang tapat na si Anghua. Sigaw ni Anghua habang humahagulgol, hindi yan si Goldie. Agad naman siyang inalo ni Yosan Green at winika, kumalma ka lang, Hua. Bumanat muli ang ating bida para ayusin ang sitwasyon. Wika ni Sorayang kay Goldie, makipaglaro ka naman sa kanya ng konti. Hindi mo na ba naaalala ang lahat ng masasarap na pagkaing ginawa niya para sa iyo nung maliit ka pa? Naku naman, huwag ka namang ganyan. Napakabangis. Tumingala sa langit ang ating bida kasama ang Golden Fox habang binalot sila ng dambuhalang katahimikan. Wika ni Sorayang, napakaganda rin ng langit ngayong gabi. Bagay na bagay sa ganito ka-selebrasyong araw. Ngunit sa likod ng katuwaan, naniningkit ang mga mata ni Sorayang sa tindi ng pag-iisip. Sabi ng ating bida sa kanyang isip, ngayon, ano na ang dapat kong gagawin? Akala ko magagawa ko na ang lahat kapag naging young leader na ako. Dito na pumasok ang isang napakaseryosong alaala mula sa kanyang pag-uusap kay Gogo. Wika ni Gogo, ibig sabihin niyan ay hihilahin mo ang lahat ng demonic martial artists ng kulto sa digmaan. Gayunpaman, kung gusto mong umunlad ang kulto,
Naniniwala ako na kailangan din ng malalim na pagninilay. Napakalupit na realisasyon para sa ating bida. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang binalot ng matinding responsibilidad. Gaya ng sabi niya, iba na ito kaysa nung third young lord pa lang ako. Ang pagiging isang young leader ay may kasamang mga responsibilidad. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang binalot ng pagninilay, hay naku, napakakomplikado nito. Kukuha na lang ako ng isa pang inumin. Lumipat ang eksena sa Heavenly Demon Divine Cult Military Office kung saan ang katahimikan ay bumasag sa presensya ng ating bida. Nagulat si Ho Yosong nang makita ang ating Lodi sa ganitong oras. Wika niya, ha? Bakit ka narito sa gitna ng gabi? Dala-dala ang isang bote ng alak, humarap ang ating bida. Wika ni Sorayang, naparito ako para uminom, pero, sa tingin ko dapat na akong bumalik. Hindi ka ba natulog nitong mga nakaraang araw? Napakaseryosong tugon mula kay Ho Yosong, sa totoo lang, tamang-tama ang pagdating mo. Sumunod ka sa akin. Ha? Tinatakot niya ako. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang sinusundan ang general patungo sa isang misteryosong lugar. Yanig ang utak ng ating bida nang makapasok sila sa isang silid na puno ng mga dambuhalang mapa. Wika ni Sorayang, hindi ko alam na may ganitong silid pala. Ipinaliwanag ni Ho Yosong ang kahalagahan ng lugar habang nananatiling matigas ang kanyang presensya, well, sa opisina ko lang naman ang napuntahan mo. Hindi ka pa talaga nakapasok sa planning room. Mula rito, sinuri ni Sorayang ang paligid ng may matalas na titig. Wika niya, napaka-detalyado ng mapa na ito. Ipinagmalaki naman ni Ho Yosong ang kanilang impormasyon, syempre. Sigurado ako na ang mapa natin ang pinakatumpak at pinakadetalyado sa tatlong puwersa. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida at nagtanong, gayunpaman, ano ba ang gusto mong pag-usapan natin? Dito na binitawan ni Ho Yosong ang impormasyong yayanig sa tensyon ng buong Miriam. Wika niya, may malaking kaguluhan na nagaganap sa Righteous Heavenly Alliance nitong mga nakaraang araw. Righteous Heavenly Alliance? Anong ibig mong sabihin? Wika ni Sorayang habang naniningkit ang kanyang mga mata. Napakalupit na katanungan ang binitawan ni Ho Yosong para sukatin ang tunay na determinasyon ng ating bida. Wika niya, may iba pa akong gustong pag-usapan sa iyo bago ko sabihin ang tungkol dyan. Noong sinabi mong gusto mong lipulin ang Righteous Heavenly Alliance at ang Stillblood Fortress, ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong tuluyang burahin ang dalawang puwersa sa mundo? O gusto mo lang bang alisin ang lahat ng mga pinuno at mga nasa itaas? Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang madugong plano na magpapabagsak sa mga dambuhalang kapangyarihan ng Jianghu. Napakalupit na determinasyon ang ipinakita ni Sorayang nang ilahad niya ang kanyang madugong plano. Wika ng ating bida, una, ang mga pinuno at ang mga nasa itaas. Pagkatapos, tuluyan ko silang lilipulin. Kahit na hindi posible ang ganap na paglipol, balak ko man lang na alisin ang lahat ng mga pinuno. Nasa sagot ba nito ang iyong tanong? Napaisip ng malalim si Ho Yosong sa tindi ng narinig. Literal na nagulat ang ating bida nang biglang kumuha si Ho Yosong ng isang liham mula sa kanyang kasuotan. Wika ni Ho Yosong, ito ay isang liham mula sa Hidden Pavilion ng Military Office. Ano ang tungkol dyan, Mount Hua? Gulat na tanong ni Sorayang habang naniningkit ang kanyang mga mata. Dito na binitawan ni Ho Yosong ang dambuhalang revelasyon na yayanig sa buong pundasyon ng Orthodox Miriam. Wika ni Ho Yosong, ang problema ng Orthodox Miriam ay alam ng lahat, pero matagal na rin nung huling nagkaroon sila ng ganito kalaking insidente. Ang pinuno ng Mount Hua sect ay naghahanda para sa isang revolusyon matapos mapahiya ng Righteous Heavenly Alliance. Ang dice ay naigulong na. Ano ang balak mong gawin ngayon? Natahimik ang ating bida ng sandali habang pinoproseso ang tindi ng balitang kanyang natanggap. Binitawan ni Sorayang ang kanyang pinal na desisyon ng may napakakalmadong tono. Wika ng ating bida, dapat akong pumunta at makipagkita sa Demon Lord. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang pagkikita na magtatakda ng kapalaran ng buong kapangyarihan sa Jianghu. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.